Mga kapatid, sa taon na ito, bagamat tayo ay nasa panahon pa rin ng pandemya at hindi ipinagdiriwang ang 500 taon ng simbahan dito sa Pilipinas. 500 taon ang nakalipas noong ang pananampalatayang Kristiyano ay naipunlak sa ating bayang sinisinta. Tunay na ito ay isang malaking pagpapala para sa bayang Pilipinas. Hindi may pagkakaila ang maraming ambag ng pananampalatayang Kristyanismo sa ating kultura, sa ating kamalayan bilang mga Pilipino. Saksi ang maraming salinlahi sa ambag ng simbahan na hindi maaaring baliwalain. Tayo ang nag-iisang simbahang itinatag ni Kristo na tapat sa pagpapalaganap ng pananampalataya at ang kaligtasang nagmumula sa Diyos lamang. Upang ang sino mang sumasampalataya ay magkamit ng pangako ni Jesus na buhay na walang hanggan. Totoong-totoo mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ginawa niya ang lahat para tayo ay maligtas sa tiyak na kamatayan. Mahal tayo ng Diyos. Kung kaya't ang bugtong na anak na si Jesus ay naging tao, inako ang ating kasalanan, ipinako sa krus, namatay, inilibing, subalit, nabuhay na magmuli. At ang kanyang pagkabuhay na magmuli ay naging pagkabuhay din nating lahat. Mahal tayo ng Diyos. Hindi lamang niya ibinigay ang bugtong na anak sa atin na si Kristo, pati na si Maria na ating ina, ay isang malaking regalo ng Diyos sa simbahan. Opo mga kapatid, biyaya at gabay natin si Inang Maria. Kaya sa misa na ito, unawain natin ang nang may pagmamahal at ang kaugnayan ni Inang Maria sa simbahang itinatag ng Diyos. Si Inang Maria ay babaeng pinagpala sa lahat. Yan ang winika ni Anghel Gabriel noong ito ay bumisita sa kanya. Hindi natin siya sinasamba sapagkat malinaw sa ating mga Katolikong Kristiyano ang turo ng ating pananampalataya. Hindi Diyos si Maria. Malinaw para sa ating mapalinaw para sa atin ang misyong ipinagkaloob ng Diyos kay Maria. Mababasa natin sa banal na kasulatan ang kaugnayan ni Inang Maria sa simbahan, sa ating lahat na mananampalataya. Hindi natin sinasamba si Maria na tulad na ibinibigay nating pagsamba sa Diyos. Subalit bilang isang simbahan, tayo ay nagsusumikap na maging tulad ni Maria sa pagsamba natin sa Diyos. Mary is our example and model. Siya isang ehemplo at modelo ng tamang pagsusunod sa Diyos, ng paglilingkod sa kapwa at sa Diyos, at ang pagsamba ng may pagpakumbaba sa Diyos. Sa banal na kasulatan, mababasa natin ang maraming mga talata na nagpapatungkol sa kaugnayan ni Maria sa simbahan. Kabaliktaran sa theological precedent set by Saint Peter, by Jesus himself. Along with an intuition born of faith, the fathers and doctors of the church saw Mary represented everywhere in the holy women of ancient Israel. Hannah, Deborah, Ruth, Judith, Esther, and as an antithesis of Eve, untying the knot of her disobedience and becoming a new Eve. For indeed, Mary is the new Eve. Sapagkat kung si Eva ay nagkasala dahil sa kanyang hindi pagsunod,
Ito'y kabaliktaran ng ginawa ni Maria. Kaya nga tunay siyang ehemplo ng kababaang loob, tunay na ehemplo ng pagsunod sa Diyos. Ang mga magigiting na kababaihang nabanggit na umaasa sa pagpapala, na umasa sa pagpapala ng Diyos at nagtamasa ng kadakilaan mula sa Diyos ay kumakatawan sa lumang tipan na teolohiya ng mga kababaihan. Batid nila ang konseptong Daughter Zion, nakatumbas ng Israel sa mga kababaihan o yung tinatawag nating feminine personification of Israel. Hitik sa maraming simbolis at marami pang iba, nagpapatungkol ito kay Maria. At ang lahat ng ito ay lubusang naunawaan ng simbahan ng mga disipulo ng Panginoon noong ang bugtong na anak ng Diyos ay naging tao sa pamamagitan ng isang birheng pinagpala sa babaeng lahat. Samantala, mga kapatid, mababasa po natin sa Bagong Tipan mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galicia. Ano ang nasasabi doon? Na itinuturing na may pinakamatandang pagtukoy kay ina ang Maria sa banal na kasulatan. Ang sabi dito na 20 datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Naganap ito, mga kapatid, ang kapanahunan o tinatawag nating fullness of time sa pagsilang ng babae sa Mesiyas sa sanlibutan. When the woman agreed with the will of God, that was the fullness of time promised to us from the time when the time started. It was promised to us and fulfilled in the coming of the Messiah. Naganap ang kapanahunan sa pagsilang ng babae sa Mesiyas ng sanlibutan. At ang babaeng ito ay siya din tinutukoy sa kasalan sa Kana. Ang babaeng nasa paanan ng krus na pinaghabilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa ang pagpapala ng Espiritong Banal. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, ang sinasabi niya, sa halip ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At sa mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sa makatuwid, mga kapatid, kung tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos na nagturo sa atin na tawagin ng Diyos na Ama, ay siya din namang nagturo kay Jesus na tawagin ina si Maria. Gayon din naman tayo, Diyos Ama ang turing natin sa Diyos at nanay din natin si Inang Maria. Si Maria ang ina ng simbahang itinatag ni Kristo at sa Kanya ipinagkatiwala ang sangkatauhan at ang simbahan na punong-puno ng Espiritu Santo. Nakatala sa libro ng Pahayag, sa Revelations, na atin ding mababasa sa Ebanghelyo ni San Juan,
Ang babaeng nakadamit na singbusilak ng araw, na nagdadalang tao, hindi lamang sa iisang anak, kundi sa marami. Na ayon sa libro ng pahayag, ay mga tapat na anak, na sumunod sa kalooban ng Diyos, at nagpatotoo kay Kristo Jesus, at kumilala kay Maria bilang pinagpala sa babaeng lahat, ay siya namang kinamumuhian ng demonyo. Ayon pa rin kay Inres Sean, just as her appearance precipitates conflict in the heavens in John's vision of the apocalypse, she seems always to be in a point of conflict in the church, a stumbling block like the Son to whom she gave flesh. Siya ay hadlang, marahil, hindi ng mga tapat sa Diyos, kundi ng mga salawahan at mga pasaway, sapagkat malinaw kay Inang Maria na ang kanyang misyon ay ilapit tayong lahat kay Jesucristong Panginoon natin at Diyos. Tama naman, mga kapatid, na si Maria ay ituring na scriptural fulfillment of many of the women of Israel. Gayon din bilang embodiment of Virgin, Daughter Zion. Subalit, hindi ito lamang ang maaaring ituring kay Inang Maria. Siya ay ang babaeng tumatayo bilang bagong bayang Israel na nagpapatungkol sa simbahan. Siya ang pinakaangkop na simbolo at kinatawan ng simbahan. Puspos ng Espiritu Santo, pinagpala at kinalulugdan dahil sa kabanalan at kababaang loob ng pagsunod sa Diyos. Kaya, mga kapatid, sa ating pagdiriwang na daang taong ng Kristyanismo o ng simbahan sa Pilipinas, hindi may pagkakaila na kasama si Maria sa pagtatag nito. Ang dakilang debosyon natin kay Maria at kanyang rosaryo ang nagpalakas sa simbahan dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi natin, ito ang bayang sinisinta ni Maria. We are the pueblo amante de Maria. Tunay na si Maria ay malaking biyaya ng Diyos sa sanlibutan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, nakamit ng tao ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yan ang bukod tangi at walang makapapantay na ambag ni Maria. Yan ay kalooban ng Diyos. Si Maria bilang nanay ay ating gabay. Wala na sigurong naging pinakamalapit na tao kay Kristo kundi si Maria. Sa loob ng 9 na buwan, si Jesus ay namalagi sa sinapupunan ni Maria. Sa mahabang panahon, inalagaan, tinuruan, minahal ng lubusan ni Maria bilang isang nanay ang batang si Kristo. At hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay sa lupa, sa kanyang pagdurusa at kamatayan, nandoon ang kanyang nanay upang siya ay damayan. Kaya nga mga kapatid, walang tutumbas, walang makahihigit sa pag-ibig at ugnayan ni Maria kay Jesus. Kaya pag minahal natin si Maria, isa lang ang pagdadalhan niya sa atin. Walang iba kundi kay Kristo. Tunay natin siyang gabay. Tunay siyang regalo sa simbahan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya mga kapatid, bilang isang sambayanan ni Kristo, pagpatuloy tayo sa pagdidibusyon kay Inang Maria. Mahalin natin siya bilang isang ina, sapagkat mamahalin din niya tayo bilang kanyang mga anak at dadalhin tayo, walang iba, kundi patungo kay Kristo. Amen.